Kumusta? Tara, pag-usapan natin ang isang napakatanyag na alamat, ang Bato ng Kidlat. Ito raw ay isang agimat na pinagsama ang lakas ng langit at lupa. Sounds powerful, di ba? Nakakita na ba kayo ng kidlat ng malapitan? Grabe, di ba? Nakakagulat at medyo nakakatakot. Pero alam nyo ba, para sa mga naghahanap ng anting-anting, ang pagtama ng kidlat ay isang pambihirang pagkakataon para makuha ang isa sa pinakamalakas na agimat sa Pilipinas. So paano ba ito nagsisimula? Ayon sa mga alamat, kapag ang kidlat ay tumama sa isang puno o direkta sa lupa, may iniiwan daw itong isang maliit na bato o kristal. At itong batong to, sinasabing bumabaon ng sobrang lalim sa lupa. Pero teka lang, hindi pala ganun kadali. Hindi mo pwedeng basta-basta na lang kunin yung bato pagkatapos ng kidlat. Dito na pumapasok yung malaking catch, ika nga. Ang unang paraan para makuha ang bato ay nangangailangan ng sobrang habang pasensya. Kailangan mo kasing maghintay ng 7 buong taon. 7 taon para kusang lumitaw yung bato sa ibabaw ng lupa. Imagine that. So may 2 landas ka para makuha ang agimat na to. Una, yung landas ng matiyaga. Hintayin mo yung 7 taon. O kung medyo mas matapang ka, pwede mong piliin yung pangalawang paraan. Hukain mo sa eksaktong lugar kung saan tumama yung kidlat. Pero dapat, ginagawa mo to habang may isa pang bagyo. Habang umuulan at kumukulog para daw manatili yung birtud o kapangyarihan niya. Okay, so pagkatapos ng lahat ng hirap at paghintay na yan, ano ba talaga ang kapalit? Ano ba yung kapangyarihang taglay ng bato ng kidlat? Well, may 2 itong pangunahing kapangyarihan. Una, ang bilis na parang kuryente. Sabi nila, yung may hawak nito nagiging sobrang bilis ng kilos at desisyon at laging tama ang timing. Pangalawa, proteksyon. Para daw itong isang spiritual grounding rod. Sinasalo nito lahat ng negative energy, mga sumpa o masasamang espiritu, tapos ibinabalik niya sa lupa. At itong kapangyarihan na to, malalim ang koneksyon nito sa kasaysayan natin, lalo na sa ating mga ninunong mandirigma. Isipin nyo, dahil sa agimat na to, yung mga mandirigmang may hawak nito ay kinatakatakutan sa labanan. Sila raw yung tipo na walang takot na unang sumusugod kasi ang paniniwala nila, hindi sila tatablan ng bala o ng anumang patalim. At may isang kasabihan na perpetong naglalarawan dito. Ang kanilang tapang ay hindi galing sa galit, kundi sa paniniwalang ang langit mismo ang nagtatanggol sa kanila. Wow, di ba? Yung lakas hindi lang pisikal, kundi nagbibigay din ng hindi matinag na paniniwala at tapang. Okay, ngayon i-set aside muna natin yung literal na alamat kasi ang pinakamahalaga dito para sa akin ay yung mas malalim na kahulugan sa likod ng bato ng kidlat. Ang bato ay isang paalala na yung tunay nating lakas, madalas, nabubuo yan sa gitna ng matitinding pagsubok. Yung mga pagtama ng kidlat sa sarili nating mga buhay. Yung mga biglaang pangyayari na nagbabago sa atin, pero nagiiwan din ng aral. At ang aral na yun, yung lakas na naiwan. Yun mismo ang tinatawag na virtud. So hindi lang siya supernatural na regalo. No? Ito yung panloob na lakas, yung wisdom na nakukuha natin kapag nalampasan natin ang isang pagsubok. Ito yung kapangyarihang naiiwan matapos ang isang unos sa buhay natin. Kaya ang tanong na iiwan ko sa inyo ay ito, may katotohanan ba sa alamat? O baka naman ang mas mahalagang tanong ay, ano-ano ang mga pagtama ng kidlat sa buhay mo na nag-iwan sa iyo ng sarili mong birtud? Isang bagay na sulit pagnilayan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.